sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po ang Kalambag para sa isang panibagong episode kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang mga topics na nagaganap sa ating bansa at maging sa mundo. Ngunit bago po tayo magsimula, kamusta naman po kayo ang mga kasama ko ngayon? At ano ang pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Siguro, magsimula po tayo sa iyo, Kuya Aki. Expected. No, so far, so good naman, no? Oo. So, in how many, magtatapos na yung buwan na, buwan ng Hunyo, no? At sa lahat sa buong buwan ng Hunyo ay, of course, kasi sa Kalambag, no? So, ayan, maayos naman, okay naman, habang tayo hanggang sa ngayon. And of course, no, iba't ibang mga topics na napag-usapan. And I really hope lahat ng yun ay magpagkunan ng aral ng bawat isa sa atin at magamit sila sa kanya-kanyang pamumuhay. So ayan, baka naman si Rhea, no? Nandito si Rhea. Hi sa'yo, Rhea. Kamusta ka naman ngayon? Ayan, magandang hapon at makulimlim talaga yung panahon dito sa amin sa Kidapawan. So ayan, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga manonood na talagang taga-subaybayan ng ating programa. Hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko ngayon na bagong-bago ko pa. Ngayon ko pa lang talaga nakikilala. So mamaya makikilala nyo din sila. So I am Rhea from Team Kidapawan and I am happy and fortunate no na makakasama ko naman sila. Kasi yung last Kalamba episode is hindi po ako nakasama nun kasi emergency. Kasi yung mga ano po tayong gumagraduate, ganun, nangiimbita ng last minute, ganun. So ayun, so napasugod ako doon. So I hope this Kalambag episode will talagang smooth pa din yung pag-uusapan natin at I am very excited sa mga mapag-uusapan natin this afternoon. So next na naman. So sa paminsan-minsan ko ding nakakasama sa live si Ate Hana. Ate Hana, kamusta? Hi, kumusta rin? Ayos naman po ako. So, napakasaya. Nandito po ako ngayon sa Pampanga and siyempre to represent Lakas. And ito, masaya naman pong maging mga araw na dito sa Pampanga. At the same time, maulan at pabago-bago ang panahon. Pero at least, ano naman po, napakasaya at napaka-grateful talaga sa araw-araw. Ayan no, last episode na pala ng June ngayon. And of course, magpapasabog tayo. And may kasama po tayo ngayon from Wisdom PUP, sila Ate Angeline and Ate Andrea. Siguro po pakilala niyo pong sarili niyo and siguro share na rin po kung ano po ang wisdom. Sige po, Ate Angeline, go ahead. Ayan, sige. So, ako na muna siguro mag-start. Ayun. Hi, I am Angeline. Student ako ng Polytechnic University of the Philippines. At ako yung Vice Chairperson ng Women's Initiative for Social Development and Freedom, or WISDOM. And ayun, kasama ko si Gail. And ayun, pakilala na muna natin si Gail. Ayan. So, magandang hapon po sa ating lahat, no? I am Gail Andre Fontarong, the current Secretary General of Wisdom PUP. So, ano ba yung Wisdom? Basically, women-led org siya, no, na focused on giving space sa ating community, especially dito sa ating pag-uusapan ngayong araw na to. Ayun, gusto ko lang din idagdag na yun nga, Wisdom bilang isang organization, ang aim namin total equality and liberation for women, the LGBTQIA plus community, and other marginalized groups from liberation niya from discrimination and other forms of oppression through education and empowerment. Yun lang. Hello. Thank you so much po. Before we go to our topic, siguro, Kuya Akin, bigyan mo kami ng pahapyaw no, yung mga nangyari last episode. Ayan, no? So, thank you so much sa lahat. So, napag-usapan last time, yung tungkol sa Father's Day pa rin. Ngunit, meron tayong guest, si Mr. Jomel, no? Na isa sa mga
board of directors ba ng Ingat Philippines, no? Na nagmula sa World Vision, no? Na talagang, na-feel talaga natin yung parang passion ng isang tatay sa kanyang anak, no? At kanina, no, nakita ko si Sir John Bell, no, na sa my day niya kanina kasama niya yung anak ko pag nagbabanding sila. And of course, maganda yung na father's figure din natin siya, no, na nagbabanding together with his son, no, having time together. So, if gusto niyo pong malaman ang tungkol sa pagiging ama niya, paano siya dumisipline sa kanyang anak, no, paano siya nanindigan bilang isang ama, ay panoorin niyo po ang episode, no, na yung nakarang episode po na mapapanood po siya sa YouTube, Facebook, sa YouTube, no, official YouTube page po na Ingat Philippines at sa official Facebook page po ng Kalamba. Ayan, back to you, Elisha. Ayan, thank you. Ayan, papanood ko yung replay. So, since it's June, kilala ang June bilang Pride Month. Kamusta naman ang pagsulubong niyo po dito? At siguro simulan natin kay Ate Rhea. So, ayan, thank you, Elisha. Diba, June is known for the month of Pride. Pride Month. Ganun. So, marami tayong mga kapatid, mga ate, beshi, diba, na nagsa-celebrate na talagang sa kanila yung month na to. And I am very happy na yung unti-unting napoprosper na na-engage sa lipunan natin yung ganong celebration, which is the Pride Month. And paano ko siya isin-celebrate is simply for me, hindi naman talaga ako yung talagang engaged to that kind of celebration. Pero I support them kasi they are part of this society din naman. I am very happy na they are coming out of sa kanilang shell and embracing who they are. So may mga friends akong ganon, yung mga tinuturing ko talagang yung talagang part sila sa LGBTQ Q plus society, and I am very happy no, kahit sa murang edad pa nila, parang tanggap na nila kung sino sila. And marami pa kaming ginawa. Sometimes pumunta kami sa mga bahay nila. Parang hindi naman siya yung talagang specific na naging celebration. So naging siya, parang naging way siya na sama-sama kami, yung mga barkada kong yung mga sabihin natin hindi straight, ganun. So yung mga parts sa LGBTQI+. So ayun, simpleng gatherings lang and movie, chill out dun sa mga bahay ng mga friends ko. Ayun, so kay Kuya Akim naman, alam ko maraming maibabahagi si Kuya Akim patungkol sa Pride Month. Si Kuya Akim, kamusta naman yung Pride Month mo? So far, so good. No, still ongoing pa rin, no, to spread awareness about the real definition of PGSP. Because some of us, especially here in Mindanao, doesn't know, doesn't aware about that kind of tawag nito, yung dapat talagang mapag-usapan, no, na tungkol sa Soji, no. So that is why of course to celebrate Pride na siguro parang usual lang din sa school lang din ako noon that time, then having cheka no. Siyempre chekadora sa kabarangayan tayo for today's video. Ayan, so check ako, of course, yung mga officers ko, particularly sa mga board members, since I was the newly elected vice governor sa school namin, and ayun, they call me ate ko, gano'n, and having banding. So, yun lamang. So, ayan, so, si Hana kaya, baka, alam ko may share din si Hana. Hello sa'yo, Hana. So, hello everyone po. Ayun. Syempre dahil rin po, ngayon lang din po parang last year lang rin po ako sa Kalambag. So, parang mag-1 year na rin po ako. Then, yun, ma-share ko lang po dati kasi nag-discuss sila Dariel sa Lakas noon about sa mga genders or yung pinagkaiba ng sex and gender. So, parang doon naging way din yun, naging path yun para malinawan yung bawat isa na yung discrimination sa ganong klase ng kasarian is mawala. Parang mas naging way yun para yung respeto ng bawat isa is mas lumawak
Ngayon, tas sana, nagkaroon tayo ngayon ng Pride Month. So, nakaka-grateful dahil isa rin ang Pride Month sa naging daan para yung confident ng mga nasa LGBTQA+ is mas ma-boost yung confidence. At saka, kadalasan kasi sa amin, marami rin kami sa IPs, marami rin ang nakabilang sa LGBTQA+. And natutuwa ako at natutuwa sila na meron ng, kumbaga, yung discrimination sa alam nila sa sarili nila is nalalabanan na nila. Ibig sabihin parang mas lumalawak na yung pag-intindi ng tao. Mas yung kumpiyansa sa sarili nila is lumalawak na rin. Kumbaga, yung tiwala nila sa sarili nila mas lumalaki. Ganon. So, napaka-grateful and thankful po talaga. Yay! That's good to know. No? Kasi meron din mga tao na nahihirapan silang to show their real self, no? To come out of their self. Kaya naman po, Ate Angeli, paano niyo po na-celebrate yung Pride? Ako, ano, unfortunately, ngayong June, ang pag-celebrate ko ay pagtakal ng papers. Charot. Ano, kasi naman puro final requirements kami ngayon. So, ayun. Pero ano, ah, sa PUP, nagkaroon ng tinatawag na Rainbow Festival. And kahit na di ako naka-attend, pero nag-prepare, tumula ako sa preparations. Pero ano, feeling ko si Gail ang mas share about it more kasi siya yung nandun talaga. Ayun. So, I give the Ayan. So, regarding naman sa PUP Rainbow Festival, actually, ito yung event na pinaghandaan talaga ng buong Wisdom PUP. Within the organization, we called out for volunteers alongside with the executive committee to prepare and to be part of the event. Actually, the organization hosted a segment po sa PUP Rainbow Fest, no? Ang inyong lingkod, which is me, was one of the few na nabigyan ng opportunity to host that segment. Tapos, naggawa rin kami ng booth. Tapos yung katabi naming booth, which is very, very fun for me. Marriage booth siya, pero open siya for all genders. Tapos, nung habang nandun kami sa booth, nakikipag-interact sa mga participants, sa mga guests, no, na pumupunta sa mga booth namin and yung booth ng kabila, nakakatuwang tignan na kahit same sex sila, no, same identity or same women or same male, talaga pumupunta sila sa marriage booth na yun. Talaga nakikita natin, no, na nagbabago yung perspective when it comes to that, kahit sa space na as small as a university space. So, ayun po. Ayun. Of course, by the way nga pala, pahabol, no, din kay Jill. Medyo curious kasi ako kasi way back 2021, I heard na, kumbaga, very familiar na ako with the Wisdom PUP. Kasi nung 2021 kasi when we have an activity, I think ano yun disability and gender sensitivity awareness, no? May mga nakasama din kami that time na taga-Wisdom sila. I think sila Tristan, Angelo, and sila Gio. I think si Gio. Nasa Wisdom pa rin siya until now. Hindi ko rin sure. Correct me if I am wrong. Ito bang Wisdom PUP is, ano ba to siya, academic org or non-academic org sa PUP? ano po siya, advocacy org talaga siya for, yun nga, for free space for women and the LGBTQIA plus community. So, sa pagpapatakbo ba ng Wisdom PUP is that, especially, of course, may mga activities tayo dyan, di ba po? And we need, tawag ito, yung mga support. So I think marami-rami din yung mga supporters, no, ng Wisdom PUP pagdating sa mga sponsors noon. Ganun din ba kalakas yung, yung support at saka yung sponsorship na nakukuha ng Wisdom PUP? Hello, ano siya? Medyo, wait, sorry, nag-lag lang sa onti sa akin. It's okay, Paulit. it's okay. Thank you.
Mm. So, ayan, no. So, medyo umulan kasi sa labas, ano. So, okay lang ba, Angeline, tawag ko sa'yo? Okay lang. Sige, Angeline, ito, diba, Wisdom PUP, marami bang members o tawag nito ang Wisdom PUP at saka when it comes pagdating sa mga sponsorship, sa mga volunteers, malakas din ba si Wisdom PUP doon? Of course, napakaganda ng advocacy nyo. So, I think malakas, diba? In terms of, sabihin natin, sa partnerships, ngayon, wala namang end sa pag-receive namin sa partnerships nun. And sponsorships, but, very supported naman kami nung, Gender and Development Office, ganun. As in, closely, kami, nagtutulungan kapag merong mga events. Ganun kami. Yan. Ayan, very good. Yun yung gusto ko. Yun yung hinahanap ko na na tumpak, Angeline. Ayan, so, ayan, para ibalik, gusto ko na munang ibalik kay, kay Elisha yung, yung, of course, yung floor kasi nga, para mas maunawa ng karamihan sa atin. Baka, kami pa rin, wisdom youth justice, medyo, yun, napakagandang advocacy niya so much. So, I really salute, no, sa wisdom youth. So, go back to you, tawag nito, Elisha. Oo. Ayan, no. Yun nga po, since nabanggit yung Rainbow Festival UP, of course, meron din sa mga cities na Mm, mga parades, ganun. mm, So, as far as I know, meron dito sa, here's in QC, meron sa Quezon Memorial Circle last mm, um, June 25th, ba? 25th or 22nd, sorry. Um, meron like 70, as far as I know, na ano siya, na cut off yung parade since due to heavy rain. Pero mm, meron daw mga 70,000 and nakaka-proud na 70,000 yung mga dumalo sa parade. And mm. I'm very happy then to know na Inet is part of the Inet was part of the parade then. So I guess pwede na natin i-play yung video na kasama po Mm. yung Inet dun sa parade. Ayan, no? Ang sinisigaw ng Inat Philippines is edukasyon para sa lahat ng mga mamayan. Um, siguro tanongin ko na rin po sa inyo kung mayroon pa po ba kayong alam na um, mga parades na nangyari or let's say mga events regarding sa pag-celebrate po ng Pride Month. Siguro wala na po, no? I just want to ask po, meron po ba kayong thoughts on siguro, mayroon po ba kayong alam regarding sa history of Pride in the Philippines and bakit mahalaga na sineselebrate natin yung Pride Month? Siguro po Ate Rhea? So, sa history naman, hindi ko siya masyadong naalala yung history kailan at sino yung talagang founder ng Pride Month. But ito na lang, ano yung halaga? Halaga ng siguro sa iba alam nila yung sino yung ano yung origin ng Pride Month. So, siguro yung i-answer ko na lang ngayon is ano yung kahalagahan niya. Syempre, hindi sa mundo naman hindi lang talaga specifically
two sex lang yung nag-evolve. May mga gender din na unti-unting um, yung sinasabi natin nag-excel, yung pinapakita nila kasi sa lipunan natin maraming mapaghusga. So nagiging ano siya, nagiging hindrance siya sa freedom nila na isiwalat na kung sinong talagang ano at sino sila. So mahalaga siya kasi parang yung freedom kasi na parang nawawala sa'yo when kapag hindi I'm happy na may Pride man talaga kasi sa pamamagitan nito hindi naman talaga need na yung sa June lang yung month na para sa kanila. Parang yung June lang is nagre-remind na ito hindi natin na pahalagahan din yung mga kapatid natin na yung sinasabi natin nasa LGBTQI plus community. And ano din, bigyan natin ng parang lesson sa iba na yung hindi pa um, nagiging honest sa totoong sa sarili nila kung sino talaga sila. So magiging ano siya, pag nagiging hudyat siya sa kanila na oy ganito yung iba ano na parang they're coming out of their shell na nagiging sino na talaga sila, kung sino talaga sila, yung parang ganun, parang yung iba nga sa school, mas nakikilala natin yung mga classmates natin kaysa sa bahay nila kasi siguro sa bahay nila, parang hindi pa sila tanggap, kaya natatakot sila na nasabihin sa kanila, sa family members nila na kung sino talaga sila. Pero as much as I am concerned at yung mga parang observe ko, mas maraming nagiging showy sa kanilang gender talaga sa school. Makikita natin sa school, yung mga friends natin. Pero kung nasa bahay naman sila, parang hindi, parang magkaiba. So, ayun yung kahalagahan to, yung freedom is mabalik sa kanila. So, next naman, yung sa mga, ano natin, yung talaga wisdom natin sa Ate Gail. Gusto kong marinig yung opinion ni Ate Gail. Ayan. Ayan. So, in regards to history, I have prepared a little bit, no. I think the first ever Metro Manila Pride March was held in 1996. It was the first, no, na nag-come forward lahat ng members of the community to present themselves. And it marked as the beginning na uh, it marked the beginning of what we have today. Pero before that, meron pa tayong ibang mga movements such as noong 1992, merong yung The Lesbian Collective. In 1993, meron yung UP Babaylan's First Lantern Parade. And then noong 1994 naman, no, yung parade sa QC Memorial Circle led by the MCC or the Metropolitan Manila Church and PROGE. Given that no nung 1992, 1993 and 1994 no diverse siya eh. Iba-iba pa yung nire-represent nung mga nagpasimula ng movements na to. But in 1996 ito yung nagsimula yung entire community na to present themselves into fighting for their freedom kagaya nga nung na nabanggit ni Miss Rhea, and to include yung pagpasa ng anti-discrimination bill at that time kasi at that time na stuck siya sa Congress nung 1995. So ayun, given that yung nung Metro Manila Pride nung 1996, it was the first, pero hindi dapat natin i-disregard yung mga nauna kasi hindi tayo magkakaroon ng kung ano yung meron tayo ngayon kung hindi natin pinapahalagan yung mga nagawa ng nauna sa atin. And I think may madadagdag pa yata si Ate Momo or si Ate Angie for that. Ayun, sige. So, ah, bakit ba nga mahalaga na ginugulita yung Pride Month? Kasi nga, it's for to honor and support nga yung LGBTQ community, thus raise awareness ng kanilang rights and struggles. Pero aside from that, in a philosophical sense lang din, ano siya there is this liberation and freedom mo sa sa ability mong makapag pili na kung ano yung iyong
identity as a being, ganun. It's a type of freedom in a sense na inaalaw mo yung sarili mong makilala ka as who you are, without the look of others or the pagtingin ng iba na dinedecide kung ano ka, ganun. And mahalaga siyang taon-taon na sineselebrate, kung sino ba sila, ano ba sila. And mas maganda na makita nila na uh, it's okay to be who you are, ganun. And to decide kung ano ba talaga ako. Aside from the traditional na binibigay ng mga taong tawag ito, identity para sa'yo. Ganon. Yun lang naman. Ayun. Siguro kay Hana. Kay Hana naman tayo pakinig ng susunod. So, hi po. Ayun, yung kahalagahan nung naging napakalaking bagay as usual, lalo na po sa aming mga IPs. Lalo na sa amin dito sa Zambales. Kasi, yan, nakwenta namin kay Daryl last time nung pumunta sila ng Zambales about kung ano ba yung mga naririnig ng tao, ano ba yung mga naririnig ng bata na may alam niya sa sarili niya na at pakiramdam niya sa sarili niya na iba siya, ganun. Naging mahal at saka naging talagang alam niyo po nung in-explain po ni Daryl kung ano yung mga pagkakaiba at saka yung ano yung halaga kung ano yung halaga para malaman mo kung ano ka. Kaya yung naging po ng yung Pride Month po talaga is napakahalaga lalo na sa mga kabataan ngayon, which is na lalabanan nila. Actually, sa amin sa Lakas po, ma-share ko is, meron kami every camping, meron kaming tinatawag na mosquito at mosquita. Yung lalaki, magdadamit pang babae at ang babae magdadamit pang lalaki. Why? Kasi gusto po namin na maramdaman nila at matutunan rin nila, magkaroon din sila ng ano nga ba yung nararamdaman nila at ano nga ba yung pwede rin namin mararamdaman ng iba at ano nga ba paano ba yung nangyayari, parang ganun. Yun yung isa sa nagiging, isa rin yun sa programa na kailangan namin maintindihan kung ano yung meron siya. Kasi hindi para mabigyan din namin sila ng kalayaan. Kumbaga, mapalaya namin yung sarili nila dun sa diskriminasyon na iniisip nila para sa kanila. Kasi nowadays po kasi talaga, hindi maiiwasan. Lalo na kadalasan kadalasan talaga dahil sa mga physical appearance, nagkakaroon ng diskriminasyon. Ngunit, isa rin po ang Pride Month na nakatulong talaga at naging mahalaga para sa amin. Kasi ito yung nag-explain, ito yung nagpakita ng halaga namin or halaga ng bawat isa at kalayaan ng bawat isa para piliin at ipakita kung ano at sino talaga siya. Kaya ganun po yung naging halaga sa amin ng naging Pride Month po talaga. Yun po. Siguro ako na rin mag-answer na. Um, ang alam ko lang sa history ng Pride dito sa Pilipinas is merong priest from Netherlands, I think. Si, I forgot his name, pero meron pong priest na nag-transfer here sa Philippines. And yung story niya is nakakatuwa kasi um, parang sinabi sa kanya na kailangan niya mag-asawa, ganun. Pero a few years after, meron na silang mga anak, may, he discovered that he's gay. And parang, I know na na-kick out siya sa ministry, nag-divorce siya sa wife niya. And then
lumipat siya dito sa Pilipinas. Ang nakakatuwa kasi, when he's like past retirement age na, nag-continue pa rin siya na spread nag-continue pa rin siya na mag-protest in sa Pride and especially sa church nila. So, ayun, nakakatuwa talaga na even in the, let's say, Catholic world, accepted po talaga ang iba't ibang genders. And ang opinion ko naman po about sa uh, celebrating Pride Month and kung bakit ito mahalaga yun nga po, this is where people is given a chance to express themselves as who they are and kung ano yung gender preference nila and such. So, since sinabi nga po kanina na there are some people na they can't fully express themselves. So this month of Pride is their way na makisali and can be their bridge to fully coming up. So ayun, that's ikaw naman po Kuya Akin. So, ayan, no? Actually, kayo na doon sa ano na pinag na sila Rhea, tawag dito, parang medyo nag-enjoy ako sa pakikinig, ayan. So, ayun, of course, it's very important to have a side note, especially nowadays that, of course, hanggang ngayon, is not the fact that discriminations are still existing and yun nga pa rin hanggang ngayon. So, I know that education, meron din silang magagawa, no? Of course, actually nagawa na nila, no? Through including this kind of topic in the curriculum. The second 8 to 10 is as you can see, remember, no, na I think pang third quarter yun sana, they discuss the discrimination, the harassment against the girl, boy, and LGBTQ community. So, pero currently, kasi may pagbabago ahead of time. Diba, una-una is wala pang SOGI. Ngayon may SOGI na. Ngayon naging SOGI ST na. So, kailangan may revision o contextualization ng curriculum, no? Particularly sa 8 to 10. Kasi ganun is mga makabagong information na naman yung pwedeng makalap ng mga bata. And of course, mas matuto sila, mas madali sila maka-access ng quality education. No, na talagang kailangan ng bawat isa sa atin, no? And particularly nowadays, no, a lot of people, especially in Mindanao, I know si Rhea, no, makaka-relate na rin Rhea na once they said, sometimes di nila alam, sometimes mayroon pa misconception, minsan meron pang mga misgendering, gano'n. Maraming kumbaga marami pa rin factors and medyo hard lang hindi na masyadong diverse yung culture dito and you're living, no, na talagang kailangan makiayon, kumbaga you need to consider all the your ethical considerations, no, na hindi kailangan na it's because yun ay nakasanayan ng lipunan, sabi na natin ganun. No, I don't know, no, Rhea, ganun din tayo. Kasi magkapareha tayo ng munisipyo ba ng probinsyang kinalakhan. Sige, probinsyang kinalakhan ng Rhea. So, I think nakakalito si Rhea and yun lang. Then, kailangan lang talaga ng more factual information, no? Na talagang makakatulong sa mga kabataan. And yung Pride March is isa rin sa halimbawa na tawag nito na other genders are existing and they are just all they need to accept them, not to tolerate them, not to ano ba yan. They don't need any tolerance, but they need the love and acceptance by the society. Charot. Another seryoso. Ayan, back to you, Eliza. Ayan, thank you for asking. Na-mention mo yung SOGS. SOGS, yung bill about the discrimination. So, let's discuss naman po siguro yung discrimination towards
different gender roles. Uh, Tsaka kung paano siguro paano nito nakaapekto sa isang individual itself. So, Ate Rhea, ano po yung sa tingin niyo yung ano po yung effect nito, yung iba't ibang discrimination towards different gender roles and paano ito ina-affect yung isang individual? So, ayun, paano nakaka-epekto? So, marami talaga kapag, when we say discrimination, walang positive effect yun sa isang individual. Maaaring maapektuhan lahat ng aspeto ng pagiging tao niya, yung pagiging physical, emotional, and mentality niya. Kasi once you discriminate a person, ano kasi kapag words yung yung, let's just say, yung yung sinabi mo sa kanya is masakit, yung para sa'yo hindi siya masakit, pero sa kanya siguro hindi niya yung the way mong gusto mong maramdaman niya is not the same sa naging feelings niya. So especially let us all be sensitive na lang, no, hindi lang sa mga parte ng LGBTQI plus community, at maging sensitive tayo sa lahat ng tao sa mga sasabihin natin. Paano naman yan common na parang awareness sa lahat, no, yung discrimination. Let us not spread negativity kasi there is nothing wrong with kindness. You cannot be, tatawag yun? You cannot go wrong with kindness, ganun pala. So ayun, is discrimination. Kahit sino naman kapag na-discriminate, talagang mafe-feel bad sila, yung feeling niya talagang hindi kaya-aya yung magiging outcome sa kanila. And may gusto kong i-share, no, kahapon, habang scroll ako sa FB newsfeed natin, kasi syempre June, patapos na yung month of June, and maraming videos and parang mga, ano tawag nito, mga ginawa ng mga content creators, no, yung mga top 10 na naging same-sex, no, na mga couples na talagang nag-isang dibdib na talaga sila. Pero hindi dito sa Pilipinas kasi we all know na yung same-sex marriage is not legalized dito sa Philippines. So maraming mga artista na kahit artista na sila, nakakatanggap pa din sila. At kung ano naman sa kanila, di ba? Kapag artista ka, kapag public figure ka, is makakatanggap ka ng discrimination. Pero hindi siya naging hadlang sa pag-iibigan nila bilang mga kahit nga lalaki, nag-iisang dibdib sila. Kahit dito kasi sa Pilipinas, super conservative ng tradisyon natin and culture dito sa Philippines. Hindi sila sa ibang bansa nagpakasal, di ba? Love wins talaga. Kapag gusto mo yung isang tao, hindi siya bumabatay sa gender. And amazed ako kasi sa panahon natin ngayon, ano na, parang wala nang nagiging hadlang talaga sa pag-iibigan nila. And I am very, parang, hindi ako, hindi naman sa, napabilib ako, ganun yung word, napabilib ako sa kakayahan ng teknolohiya ngayon, yung mga hindi pwede noon, nagagawa na natin ngayon. And nakaka-inspire din sila ng mga yung nahihiya pa, di ba? Kasi, sino mag-aakala na magagawa nila yung mga ganung bagay. And I hope sana yung mga nakapanood ng mga patungkol sa pagiging expressive sa inyong mga sarili, syempre lalo na sa mga natin, sa mga beshi natin diyan, 'di ba? Just keep blooming kasi darating din yung panahon na yan na yan, yung tanggap na tayo sa lipunan. Kasi once noon, yung personal experience ko, hindi yung mga movie na GL, BL, ano ba tawag na, yung same sex, yung parang bida, parang maano ka din, parang naengganyo ka din na, huy, baka babae talaga para sa akin, gano'n. Pero eventually, mawawala din yan. Parang nagiging trend, tapos mawawala, ganun. Pero nandun pa tayo sa process, no? Yung sa mga hindi natin alam, yung same sa
isang aktor, si Rostom Padilla, di ba, yung mga ganap niya sa mga movies noon is patungkol actions, di ba, di ba ngayon nila tinakalain na ganun pala siya, pagkakatawang babae at magiging pusong babae pala siya sa huli. Ayan. So, Ayan, that's very nice. so ayun, yung gusto ko personal na mga karanasan, di ba, mas maganda yung topic natin kapag ganun. And ano siya, nakakabukaw sigla siya sa sa panahon natin ay sa natin sa mood ngayon kapag yung personal experiences natin yung sinishare natin. 'Di ba, Alay? Yes po. Siguro, I think Kuya Akim wants to share his experiences po. Kasi kanina po po pangiti. So, Kuya Akim, the stage is yours. Wala lang, nag-enjoy lang ako kay Rhea makinig. No? So far yun. Kasi, ano kasi, ayun, effects na. Before that, no, iba't iba kasi discrimination, no, na nangyayari sa isang gender. According to Stanford University, no, kung narito yung misgendering, no, yung maling pagbigkas ng pronoun, no, lalo-lalo na sa mga public places. Alam mo na nakabis pang lalaki, tatawagin mo pang ma'am, nakapangbis babae na nga, tatawagin mo pang sir. So, yung gano'n na mga way na yung iba kasi ginagawang pang-asar, ano pa doon, angkol, ano pa yung mga terms doon. Ang dami pang terms yan eh. Yung mga, ganun mga ways na, na part na rin ng discrimination, no. Then, pangalaw dito is yung pagbabawas sa isang tao na, for example, yung paggamit ng palikuran, no, nakapambis na babae, kasi baka nagka-transgender na siya. Then, alam nga naman, papasukin mo sa CR ng lalaki. O, yung may mga ganun na mga, perceptions na, yung mga makikitid na utak, sabihin na natin na ganun. Then, ang last is pagbabanta something na ito, sumbong, ikakalat, ganun. Lalo, at prone ito sa mga batahan na, lalo na yung hindi pa out sa kanilang gender identity o ano ba yun, sa kanilang soji, oo. Halimbawa na lamang ito no, na ala ka Elisha, subong kita sa tanay mo na tomboy ka, o ganon. Siyempre, nakakaano yun, di ba? Tawag ito, nakaka-pressure yun sa isang bata na baka ma-depress pa yung bata dahil doon. So, yung mga types ng mga Siyempre, may mga factors yan, may mga epekto rin yun, no? Kaya naman na, pagbaba na academic performance, no? Baka mawalan siya ng self-esteem, no? Marami, no? Na meron ka depressed, no? Mag-anxiety, no? Alam kong mabibigat siya. Pero, paningin ng karamihan is, it's just a normal, no? Pero, they don't know na napakalaking especially sa mga beses natin dyan, yung, lalo na kapag lumalakad doon, naglalakad sa mga, of course, sa mga public places, biglang sisititan, tapos, alam po, uso dito to Rhea ha, kung ano yung mga word na 150, 15, alam mo yan, natawa si Rhea. Yung mga ganon, no? Yung mga terms na mga ganon, so, iwasan natin yung mga ganon. Let's just open our mind. If wala na maginawa sa ating yung tao, respect them. Respect them. And sa lahat din ng mga, of course, ng mga kapatid natin sa LGBTQIA community, no, sabi nga nila, respect begins respect, no. Mahalaga na respetuhin natin yung sarili natin, no. Kumbaga, in a way na wala tayong nagtapakalibang tao, wala tayong karapatang nayuyurakan, gano'n, wala tayong nalalabag na batas, no. No, mahalaga na, maging mabuting tao lang tayo para respetuhin tayo na trust. So, para sa akin nila man aking thoughts, no. So, ayan. Siguro, away tayo kay Gail, oo. Kasi parang gusto na ni Gail magsalita. Go, take it away, Gail. Ayan, naramdaman niya na gusto kong magsalita. Anyways, to answer this, gusto ko siyang sagutin in the perspective na bakit na may discrimination in the first place, no? Kasi given our society in the Philippines, very conformist tayo, very comfortable na tayo kung ano yung meron tayo noon na pinipilit ng other groups na i-impose ngayon kahit na nagbabago na yung identity ng society itself, no?
again, as a society na very comfortable in their usual ways, traditional ways, they will be, of course, afraid to change, no, and take risk. Kasi being a member of this community and choosing to be your actual self actually takes a lot of courage, no. Hindi lang naman ito na pagdidesisyonan na, sige, sasabihin ko na ganito ako. Syempre, hindi ganun yun. Yung pressure, yung fear, nandyan siya na kapag nag-take ka ng step into being yourself, no, into presenting yourself into kung sino ka ba talaga, nandyan siya eh. Yung pressure, yung fear, nandyan siya and probably will stay for a very long time kung hindi natin babaguhin yung space into a safer one for our community members. And in the same spaces na limited yung pagiging ikaw, yung pag-present mo sa sarili mo, it is limited, no? Limited rin yung capacities mo bilang isang individual. And it also limits you to be a human. Kasi, syempre, you cannot be yourself. You cannot be free in the society that you do not choose to be with, di ba? And given in our Philippine history, we had steps already to fight discrimination, no? And, and syempre, parang ibigay din natin naman sila ng credit, no? Na wala tayo dito kung wala sila in the first place. Pero of course, then again, hindi kasi nawawala yung ganitong discrimination, yung ganitong takot, yung ganitong pressure. So again, we need to continue to fight for the space that we deserve. Kagaya nga nung yung sinabi ni Akim kanina, no, respect. Respect talaga yung pinaka-unang step na kailangan natin into transforming the space uh, to a safer one. Ayan. So, ayan. Thank you, Ate Gail, no? So, marami talaga yung talagang nakukuha kay Ate Gail, yung informative talaga. And dadako tayo kay isang ate na naman, kay Ate Angeline. Okay na po ba tawagin kitang ate? Parang ano, I think around same ages lang tayo, pero sige. Pero ayun, ano to, gusto ko lang din mag-bank dun sa sinabi ni Gail na non-conformist ang Filipino. Kasi kahit a book ni Nick Joaquin, actually, book ni Nick Joaquin noong 1988, I think, it's Culture and History. And ano, doon sa libro na yun, natukoy din niya na, yun nga, ang Pilipino, kahit sa pinakamaliliit na bagay is, ano siya eh, talagang hindi hindi sila tumatanggap ng change agad-agad ganon. Bale kasi ang natukoy niya doon is ah yung actually natukoy niya doon yung sa jeep actually. Nagulat nga ako kasi natukoy niya yung sa jeep doon eh. Pero ayun, I digress. Natukoy lang niya na hindi tayo madaling mag-change to what is sinasabing pampamodernize or kung ano yung mas makakaganda na pagbabago. It's not necessarily bad kasi yun nga, ina-uphold natin yung kultura na meron tayo. Pero also it makes our minds to think na what we have now is enough and yun lang dapat yung meron tayo. Which is, yun nga, in a sense, nagiging problematic siya kasi yung ibang mga aspeto ng buhay ng tao is hindi nababago for the better. Kasi nga, ang nasa isip ng tao, eto meron tayo, enough na yun. Ayun. And, ayun, ano naman, for, gusto ko lang din maglagay dun sa discrimination is that, uh, ano siya eh, something siya kasi na, yun nga, mentally, possible physically, na nakakaapekto sa tao. And, ayun, mas mahirap siya lalo na sa kabataan. Kasi, as someone na bata pa lang and you're still trying to learn about who you are, nagkakaroon ka ng this external forces that are telling you that don't be like this, don't be like that. And, yun nga, masama ang discrimination kasi, especially to children, kasi, hindi nila nakakayang i-build kung sino sila freely
dahil nga this of this external forces that are telling them to not be who they want to be. Ayun. Si Hana na ata tayo, no? No. Yun. Dun sa discrimination, yung effect ng discrimination. Siguro makwento ko po yung about sa isang kaibigan, a friend, na nakakaranas rin ng discrimination. And actually, dahil nga isa siyang kaanib sa LGBTQ discrimination. Actually, nahihirapan siyang makipag-communicate. Bakit? Kasi tao. Iniisip niya kaagad kung ano ba yung tingin sa kanya ng ibang tao. So, at that So, ayun, paputol-putol yung signal ni Ate Hana. So, ganyan talaga siguro dun sa lugar point nila na alam niya na agad. So, yung Hello. paputol-putol po si Ate Hana. Choppy po. Ayun. Ayan. Okay na po ba? Sige, sige. Go na. Ayan, narinig na po ba ako? Okay na po ba? Okay. So yun nga po. Ulitin ko lang po yung kwento ko yung a friend na isa ka rin kaanib ng LGBTQ. Isa rin talaga sa naging problema niya ang discrimination. And alam niyo po ba, umabot na siya sa point na defense namin, actually classmate din po siya. Defense namin, hindi niya alam kung ano yung isusot niya. Hindi niya alam kung magdadamit pang lalaki ba siya or magdadamit siya ng pambabae. Then actually, marami nang aasa akin, di ba? Ganun niya nakita yung sarili niya na ganun ba ako kaliit? Ganun ba ako kadaling small? Kasi una sa lahat, wala pa akong nararating. Tsaka kasi kaanib ako ng LGBTQ. Ganun yung naging question niya sa sarili niya because of discrimination. Nakita niya agad yung sarili niya na ganun pala, no? Ganun pala kanya pag hindi ka tanggap ng iba, hindi ka tanggap ng ibang tao. I-discriminate ka nila or i-judge ka nila the way na kung naalam niya or nakikita lang nila pero hindi ka nila kilala. Ganun. Doon ko nakita, number one is discrimination. Is yung sobrang nakakapang baba or number one na nakakapagpababa ng confident ng isang tao. Kasi nakita na namin na ganun pala siya. So, bilang classmate, bilang friend, bilang kakilala, isa lang po yung sinabi namin sa kanya is, where? Kung anong gusto mo at kung ano ka. Yun din po yung sinabi ng teacher namin na isuot mo kung ano ka at yung i-represent kung sino ka. Kasi ikaw yan eh. Hindi naman kami yan. Ikaw yan. That is, dun talaga, malaki ang epekto ng discrimination. Pero dahil sa suporta, dahil sa pagmamahal ng mga tao sa paligid niya, now, she's moving na papunta ng college and napagtagumpayan niya yung sarili niya bilang siya. At napakita niya kung ano siya. Doon. At least nakatulong yung discrimination. Gumaga yung discrimination, hindi lang siya naging disadvantage. Kumbaga, naging advantage sa kanya kasi ginamit niya yun para maging lakas. Yun. Ganun yung naging effect sa kanyang discrimination. Kumbaga, may bad effect. Meron din good at the same time. Back to you, Ate Rhea. So, ayun, di ba, kay Ate Hana, di ba, parang nakaka-inspire talaga yung, especially dun sa school community natin. Kasi, for my experience, sa high school, kasi,
akala ko kapag ano, yung parang, akala ko yung, yung taong yun is talagang babae. Pero little did I know, hindi pala. So ayun, parang may namis ako, ang ganda naman ng school na to kasi tumatanggap sila ng mga students na nagdadamit na nag-uniform ng pang girl. Akala ko ano, ganito, ganyan. Kasi one time may nag-PM kasi sa akin, ate, pwede mo bang magsuot ng uniform na pang babae? Kasi ito, gay ako, ganun, ganun. So, ayun, sinabi ko dun sa ano namin, yung sa principal namin para makasure. So, hindi sila ano pala, they are not specific pala. So, kung ano yung feeling mo na komportable ka sa anong uniform. So, ayun, so, yun susuotin natin. Basta, yung ano, yung pagiging disente at pagiging karespeto na dapat ibigay ng mga tao sa iyo is na ipapakita mo. Yung hindi mo ginagawang um hindi mo siya ginawa ng mali, yung nagawa mong decision, ganun. So ayun, yung ano talaga, yung isa sa mga nagpupukaw ng ng ano, yung parang self-expression ng mga kabataan is nasa school. So ayun, 'di ba? Parang mahaba-haba yung naging discussion natin ngayon, pero it is not talaga yung parang nanghihinayang tayo every last part ng ating ng ano no, Kalambag Live is yung kakulangan ng time. Kasi yung 1 hour kapag hindi natin napapansin, 'di ba? Yung chikahan natin, ay, oh my God, parang mag-overtime tayo ngayon na, parang gano'n. Kapag yung chikahan natin, alam ni Kuya Akim yan, ni Elisha at ni Ate Hana, na kapag yung time na kasi wala tayong magagawa kapag yung time lumilipas na. So ayun. So for now, I am going to give the synthesis of this fantastic and very yung ano smooth ayun nga na-achieve natin yung smooth flow ng chikahan natin. So yung synthesis. So yung first part natin kanina is syempre yung the usual pag pustahan, yung mga previous na naging topic natin last Kalambag Live is napag-usapan natin, and marami tayong mga highlight for today's Kalambag episode. Syempre yung paano natin sineselebrate yung ano Pride Month, and ano yung mga kahalagahan, and ano parang naging highlight yung sinabi ni Ate Gail na yung mindset ng mga Filipino is parang nagsisettle sila in this kind of circle. Hindi sila tumitingin sa the bigger picture na yung nagiging ano na hindi sila parang ang hirap natin tumanggap ng change. 'Di ba mga Filipinos din tayo parang parang tama naman na gagawin to, pero ang hirap tanggapin kapag may mga changes na. So ayun, parang naging highlight din siya. And patungkol din sa discrimination, marami tayong naging share personal na mga ano natin, na mga experiences, di ba? Patungkol sa discrimination. So ayan. So sa mga may sasabi pa ba tayo, especially kay Ate yung dalawa nating ngayon mga bagong members, kay Ate Gail and kay Ate Angeline? I think bago tayo dumako dyan, Rayan, no, let's have our announcement muna, oo. So, ayan, isang mapagpalang hapon lahat at kayo naman, no? Ang Kalambag po ay napapanood po every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po yan. At ang next episode po ay abangan nyo po sa susunod na Sabado. At of course, to more updates po, abang-abang na po kayo sa ating Facebook page po. Paki-like and share na rin po. And para po sa pagkakaroon ng, of course, lifelong learning yan, no? Panghabang buhay. Paano humaba ang ating mga buhay? Ayan, manood lang po tayo ng Senior City po. Mamaya po yan. 7 to 8 p.m. po yan, no? At para mas magkaroon tayo ng isang mas makulay at mas inklusibong lipunan, oo. Matuto kung paano galangin ng bawat isa. Pati hindi maging batayan ang kanilang, of course, tarian o kapansanan, no? Nariyan ang ating inclusion na. Mapapanood po sila every Wednesday 3 to 4 p.m. yan, no? So,
At paki-follow din po ninyo at like ang official Facebook page po ng Inat Philippines. At ang Kalambag din po ay napapanood din po sa official YouTube page po ng Inat Philippines. Ayan, baka may gusto pa pong kayong sabihin o ipadala na mensahe sa ating mga kapwa o sa ating mga kapwa kabataan, no? Kahit unahin muna natin ang ating mga naggagandahan, no? Ang ating mga naggagandahan mga guests. Ayan. So, mauna muna si Momo. Tama ba? Okay lang ba yun? Angeline? Sige. Take it away. Ayun, sige. As on behalf of Wisdom, I want I'd like to thank sana si Kalambag tsaka si Inat Philippines for inviting us here for the live. And ayun nga, we are thankful na invite kami para makapagsalita din dito. It's such a wonderful opportunity na makasama dito. Ayun, and ikaw, Gail, what would you like to add pa? Ayan, so same with Ate Momo, this is a very good opportunity for us to talk kung ano ba yung beliefs namin when it comes to this kind of field of aspect. And last word na lang siguro, no, na to fight and to continue our legacy when it comes to Pride Talks, Pride March, so GSC, no. Ang pinaka-powerful tool talaga natin, as well as sinabi din to ng sociology professor ko, na education is the most powerful tool, no. In line with ano ba yung pinaglalaban ng Init Philippines and with my program now, no, education talaga yung pinaka magagamit natin when it comes to fighting for what we believe is right, fighting for the spaces that we deserve in the first place. And ayun, so again, thank you so much for inviting us. Napakagandang avenue po nito to talk our belief and principles, and hopefully we work with you again soon po. Ayan, no, maraming salamat. No, dako muna tayo kay Hana. Baka may gusto siyang idagdag. Hana? Ayan, no, parang okay ka lang ba, Hana? Ayan, parang may ata ang signal ni Hana. Ayan, dumako na tayo Ayun kay... po, Ay, ayan na dyan si Hana. Sige, go. Take it I go to away. represent Lucas High School po. Masaya ako at masaya rin kami na naririnig yung boses. Kasi hindi lang po to galing sa akin. Actually, gusto ko pong i-share na ang bawat idea po na aking inaan ay galing rin po sa mga kabataan galing sa Lakas High School. So, nagtatanong po ako sa kanila lagi if ever kung ano yung mga pwede nating or gusto nilang masabi pa. Hindi lang galing sa akin, ganun. So, yun na nga po, maraming salamat, lalo na po dun sa ating mga guests. And yun, naging malinaw, sobrang linaw po talaga. And nakaka-grateful kasi ang dami naming nakikilala, ang dami naming nakakasalumuha. Hindi lang para para ma-handle din yung communication namin sa ibang tao. Yun din po yung nagpapasalamat kami sa Kalambag, sa Init Philippines, kasi sila rin yung nagiging isa sa tulong at nagiging isa sa nagpapaboost palalo ng confidence namin. Ayun, maraming salamat po, Init Philippines, sa lahat ng kasali natin at sa lahat po ng sumusuporta sa Kalambag, lalo na po sa amin dito sa Lakas, sa high school. Okay, back to you, Kuya Kim. Si Akim, nakamute ka. Ay, nakamute pala, no? Oo. Baka, Elisha, may gusto kang idagdag. Sorry nga pala, no? Or baka may gusto kang banggitin o dagdag na informasyon. Okay, take it away na. Yeah, thank you po kay I just want to say thank you of course kay Ate Angeline and Ate Gail kasi we had a wider view of the topic today, no? Tsaka I hope na yung sa mga viewers po natin ngayon, I hope na meron silang nakuha and yung mga nagtatago pa dyan ng kanilang identity, of course, I hope na this episode can help you come out of your
Shell, of course. And ayun po. Thank you po for watching and tuning in to today's time. Ayan. So maraming salamat din po sa lahat ng taga-subaybay, no? Taga-panood po ng Kalambag, no? Wala po ang Kalambag kung wala po kayo. Ayan. No? So maraming salamat. Sa rin nagpapasalamat din po kami sa Init Philippines, no? Sa iba't ibang partners po ng Init Philippines, no? Lalo na sa Department of Education, no? Sa ibang mga paaralan na connected sa Kalambag, maraming salamat po sa inyong suporta, no? At muli po, kung para magkaroon tayo ng isang mas eksklusibong lipunan, mahalaga na magmahalan, tanggapin ang bawat isa, anuman ang kanilang kulay, lahi, kasarian, at inklusibo at hindi dapat eksklusibo. Ayan. Muli po, ako po si Aki Pulpog, kasama si Elisha, Rhea, Hannah, Angeline at Gail. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan, at ito ang Kalambag. Ayan, see you next week. Mabuhay po kayong lahat and happy weekend.